para po sumaya po ang anak ko kasi naghihirap po yung kalooban niya at pati rin po kami at last year po hindi po ako naglagay ng Christmas tree dahil po sa sakit po ng kalooban na nadarama ko para po hindi kumpleto ang pamilya kasi po wala siya. Ngayon po, nagbalik na po siya at hindi po nag-aaral sa Lansdowne High. Kaya lang po, balik apostolic ka. Diyan na naman po ako kasi lagi kang sinusundo. Katulad po kahapon, kahit po masama yung pakiramdam mo, pag tumawag po si Apo, okay, sige. Para po mapaligaya ko siya at ma-feel po niya nga yung talagang muli po namin siyang niyayakap at so excited po kami at madama niya po na mahal namin siya at dahil nagbalik na po siya sa aming piling. Amen. At salamat po ng maraming Panginoon ko at dininig mo po ang panalangin namin, lalo na po panalangin ng aming anak na si Kim. Kahit na po hirap po siya, pinili po niyang tumayo sa kanyang sariling paa. Single mother din po siya kasi umiwalay na po siya doon sa kanyang tatay ng kanyang anak. Maraming po salamat, Panginoon. Taos puso po akong sumasamba sa iyo at hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, na lalo mo po pang pagtibayin ang aking pananampalataya sa iyo. Amen. Kaya Amen. ako'y mawalay sa iyo. Amen. Thank you po sa It will be done. Talaga po lagi ko sinasabi, God is good. Sino pong gustong pumunta sa Holy Land? Holy Land, di ba? Ang sabi ni Sister, natupad eh. Matutupad din yan. Taas ang mga kamay. Amen. Makakapunta rin tayo, manalangin tayo kay Lord. Okay, sino po susunod? Okay, Sister Sacha. Palakpan muna po natin ang malakas ng ating Panginoon. Good morning. Magandang umaga. Good morning na kayo. Hindi, share ko lang ho kasi first time ko lang kasing mawalay sa anak ko ng malayo. Yung anak ko kasi na-destino na sa Mississippi. Kasama yung asawa. Sabi ko, ganun pala ang feeling ng malayo sa anak. Dahil 2 years ho sila doon. Ay sana kung 3 hours lang ho dito, okay lang i-drive. Ayun ho, talagang malayo, 15 hours. Pero, yun nga ho, talagang dinadasal ko na sana i-guide sila doon. Dahil ang sabi nga, ano daw doon, mga redneck daw. Sabi ko, hindi naman siguro, may mga Pilipino naman doon. Kasabihan lang nila yun. Yun nga, nung pumunta siya doon, talagang yung GPS talaga, habang nagliligpit ako, talagang nakaharap sa akin yung telephone na nakikita ko kung saan sila, kasi gabi na sila dumating. Kaya ang hirap pala ng gano'n na mapalay ka sa anak mo kahit na minsan may katigasan ng ulo, hindi sabihin. Kaya, Lord, yun na lang, inaano ko kay Yahweh Al Shaddai na sila i-guide doon. Amen. Bigyan sila ng mga kaibigan na mababait, na dadami sa kanila. Tsaka pinipray ko na hindi sila mag-away, magmahalan sila, at maging malapit sila sa Diyos. Amen. Yun na lang po ang aking dinadasal. Amen. Thank you very much. Amen. Thank you. Thank you. God, it will be done. Sabi nga, kinin mo na, mga kapatid, yung faith. Sabi nga, pray at saka prayer. Okay, sino po susunod? Okay, si Saji, tayo na. Okay, palakpakan muna po natin ang malakas ng ating Panginoon. Magandang hapon, Yahweh El Shaddai, sa mga brothers and sisters. Ang isi-share ko po yung nawala namin kapatid sa Istanbul. Kausap ko po siya sa Messenger. Ngayon, sabi niya sa akin, gusto kong pumunta dyan sa inyo sa anniversary. Sabi niya, sabi ko, welcome ka dito sis. Sabi ko sa July. So ngayon, sinabi niya sa akin, saan ako matutuloy? Ipaalam mo na kita sa, kasama ko sa bahay. Pero hindi siya natutulog dito. Bumili siya ng bahay. Hindi naman siya nakatira. Ako ang nakatira dun sa bahay niya. Ako yung pinagkatiwala ng bahay niya. Sabi ko sa kanya, bakit ako pa pinatira mo? Hindi ka na tumira dun sa bahay mo, bumili ka nga ng bahay.
Sabi niya, ikaw na muna dyan. Sabi niya kasi yung sa kasama ko ng mga teacher na expired kasi yung visa nila. Kaya walang maghahatid sa kanila sa school. So sabi ko, sige, sabi ko, okay, kung yan ang ano mo, will ni Lord, wala akong magagawa. Hindi naman ako natatakot. Sabi nila, natatakot ka mag-isa? Hindi ako natatakot, kasama ko si El Shaddai. Kasi the double XI, ang pinapakinggan ko, radyo, nasa cellphone. Kahit na sa cellphone ako at saka sa mga prayer. Pero marami din akong kausap ng mga prayer partner. Hindi ako na ibang Meron din mga kaibigan sa labas. Pero mga mga pinag-aanon mo din sila na magiging mabuti ka sa kanila. Ngayon, nung sinabi ko sa kanya, welcome kasi, sabi niya, o sis, wala ka bang asawa? Sabi sa akin, meron po. Sabi ko, wala po siya sa aking tabi, wala po siya. Na sugutang puso ka pala. Oh Lord, hindi ako sa sugutang puso. Sabi ko, pinagaling na ni Lord. Ako'y masaya na. Sabi ko, sugutang puso kasi siya, physical therapy. So sabi niya, ibatanggin niya. Sabi ko, sis, hindi pa ako. Sabi ko, si Lord ang nagpapagaling ng puso ko. Ako'y masaya. Basta ka sa kapiling niya. Wala may asawa ka, sa wala, masaya ka. Amen. Kaya yun ang ako'y nagpapasalamat. Ako mag-isa sa bahay. Kaya, peaceful ang bahay. Wala akong kaaway. Wala akong tahimik. Kaya Lord, thank you at binabalik ko po ang lahat ng papuri. Kaya inibita niya tayo sa Edmonton, sa Canada, kung sinong gustong sumama. Next year, hindi ko alam, in God's will, pumapunta. Libre po kami. Thank you, Lord. Praise God. Thank you. Thank you. Okay, sino mo susunod? Wala na ata. Sister Peli po. Okay? Palakpakan muna po natin ng malakas ang ating Panginoon. Ng malakas na malakas. Good afternoon, brothers and sisters. God is good. All the time! All the time. That's good. Alam niyo po, happy All Souls and All Saints Day. No? At kapag Nobyembre, alam ko nadagdagan yung mga edad natin. So, ako po ay magse-70 years old na po. At sa mga sa Diyos, ay buhay na buhay, maluwalhati dahil sa ating Panginoong Jesus. So, dahil po wala po kami itong November, starting next week po, ay lubos ko po kayong inianyayahan sa November 5 dahil yung aking anak ay magluluto daw ng kaunti. So everybody's invited. So ang pinagpapasalamat ko po ay napakabuti ng Diyos sa amin at sa ating lahat na naglilingkod sa Kanya. So sa Kanya po lahat, ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat mga kapatid. Dahil sa Kanya, dahil sa pagkilala sa Kanya, sa Kanyang kabutihan, kaming dalawa ni Brother Marlon, ay talaga pong inaano namin yung aming sarili, pinagbubuti upang maglingkod sa Kanya. Dahil sa totoo lang po, hindi namin maranasan ang ganitong peaceful life kung hindi namin natagpuan ang gawain ito. At ako po ay labis na nagpapasalamat sa lahat ng nagbigay ng daan para kami po ay mapunta sa gawain ito. Amen. At alam na nila kung sino po ang mga iyon, bagamat yung iba ay nawawala, pero idinadalangin pa rin namin na nawa po ay bumalik sila sa gawain. Amen. To God be all the highest glory in Jesus' mighty name. Amen. Thank you po, sister. Advance happy birthday po. More birthday to come and more anniversary. Ay, long life pala. Okay, sino mo susunod? Wala na? Okay, Sister Kes po, ano na po tayo? Yung announcement. Okay, bigay ko na po si Sister Kes sa kanyang announcement na yung araw na ito. Okay, palakpakan muna po natin ng malakas ang ating Panginoon.
po muli sa ating lahat, lalo na po sa ating Panginoon. Amen? Bago pa ako mag-announce, konting ano lang po, patotoo lang po. Sumakit po ang tiyan ko last week po. Ito po ay pagkatapos namin nagkaroon ng salo-salo ng aking mga kapatid, dahil ang aking kapatid po na umuwi ng Pilipinas, nagkaroon po kami ng dinner sa bahay ng ate ko. Sa sobrang gutom ko po nang dumating ako sa kanila, wala po akong ginawa kundi mula sa simula hanggang sa matapos, kumain po ng kumain. Grabe, kasi po, nagkaroon din po ako ng experience na nawalan po ako ng ganang kumain lately. Pero nang bumalik nga po, non-stop naman po ang aking pagkain. So kumain po ako ng kumain, parang walang kabusugan. Nung hating gabi na po, nagising po ako na sobrang sakit ng aking tiyan na sa buong buhay ko po. Hindi ko pa ako naranasan. Umiiyak ako sa aking anak, ginising ko ang aking anak, sumisigaw ako sa aking kwarto. Daddy, anak, masakit ang tiyan ko, sabi ko po. And so, humingi po ako ng gamot sa kanya. Pero bago ko po nainom po ito, nagbanyo po ako ng ilang beses. Sumuka po ako ng napakarami. At sa buong buhay ko, hindi ko pa po Amen. talaga ito naranasan. Kaya, ang aking nasa isip ko na ko, para yatang hindi ko na yata kaya. Parang ganun po ang nasa loob ko. Pero, siyempre, nananalangin po tayo. Binigyan po ako ng aking anak ng gamot. So, wala po akong mga 5 minuto. Nahiga po ako sa kama. Pinipilit po niya ako na baka kailangan na po niya akong dalhin sa emergency. Pero ang sabi ko po, biglang naisip ko po, maghanap ka ng panyo sa aking closet. Ang anak ko naman po ay masunurin at sinabi ko po sa kanya na hanapin mo ang English dahil hindi nga po siya nakakaintindi ng Tagalog. Salamat sa Diyos, may nakita po siyang English. So ang madaling salita po, hiniling ko sa kanya na dasalin niya ito ng taimtim at ng mabagal lamang, subalit malakas. Ganun naman po ang ginawa niya. Alam niyo po ba, wala pang ilang minuto, purihin ang ating Panginoon. Ang aking tiyan na napakasakit ay para lamang po akong nagdahilan. Kung iisipin mo, parang ganong kabilis. Pero ganyan, sa Panginoon naman po kasi, walang mabagal. Kung gugustuhin niya na pagalingin tayo ng ganong kabilis, ibibigay niya. So, ang binigay niya sa akin, mabilis na kagalingan. Hindi naman po ibig sabihin na mabagal ay parang hindi tayo tinitugon ng Panginoon. Pero in His time, binigay ng Panginoon ang aking kagalingan. Amen. Kaya maraming salamat sa Diyos, patunay lamang po na ang panyong yan na may panalangin ng Salmo 91, kung ito ay ating dinadasal ng taimtim, tayo po'y makakatanggap ng katugunan sa panalangin. Amen? Kaya maraming salamat po. Muling pagkataon na naman po sa Psalm 91 na yan na ating laging dinadasal. Amen. Salamat po, Panginoon. So narito na po ang ating announcement po. Wala po tayong workers formation tonight. Salamat sa Diyos. Next week po meron. Pero meron po tayong dapat pong i-celebrate, alalahanin. Kanina ko lamang po na pag-alaman, natanong ko po si Father. Anniversary po ni Father bilang pari po sa November 8. Alam naman po natin na ginagawa po natin yan. Every year, nagkakaroon po ng reception diyan sa ibaba pagkatapos po ng misa. So nabanggit nga po niya sa akin, pagkatapos po ng Mass, doon po ang celebration. Every year po yan na ginagawa po natin. So nakikiusap po ako bilang pagpapakita ng pagmamahal at suporta sa ating mahal na pari. Huwag po natin kalilimutan ang araw na yan, November 8. Pagkatapos po ng misa, tayo po'y magsimba at tayo po'y makikipag-celebrate sa kanyang anniversary bilang pari. Amen! Salamat sa Diyos. At siyempre, meron po tayong 2 pang mga kapatid na magse-celebrate po ng kanilang anniversary this year. So, ang susunod po ay ang ating flashing chapter ng ating mga kapatid. Sa November din po ito. So, sa mga may planong magpunta, makipag-ugnayan lamang po kay Sister Feli or Sister Angie po. Dahil sila po ang may sasakyan. Ang color motif po nila, orange. So yan, orange po. At syempre, ang huling magse-celebrate po ng kanilang anniversary, walang iba, ang ating
Mother Chapter, Washington, D.C. Salamat sa Diyos. So, ilang beses ko na po itong na-announce. Sila po ang ating Mother Chapter, na ibig sabihin ng Mother Chapter, sila po ang nagbukas ng gawain dito sa Norfolk. At since then po, sila po ang sumusubaybay at unang-unang sumusuporta po sa tuwing tayo magkakaroon ng anniversary. Kung natatandaan niyo po, every year sila po ang nag-aasikaso sa ating mga sa ating decoration at sila din po ang nagpo-provide ng kung anong kailangan po natin na kailangan. Amen? So, sa pagkakataon pong ito, please mark your calendar po. Pilitin po natin na makarating sa ating mga kapatid na ito sa November 16 po. Pero wala po tayong cancellation sa ating gawain. November 15, meron pa rin po tayong gawain. At ang ating speaker po sa araw na yan, mga council members po na ibinigay na po sa akin ang ating schedule, walang iba po hindi po si Brother Efren Sagada po. Amen. Galing po siya sa New Jersey. So, yan. May gawain po ng Sabado, November 15, 16 naman po sa Washington, D.C. So, pag-uusapan po natin kung paano po ang ating arrangement sa ating mga sasakyan. At syempre, ang kanilang color motif, the same po, orange. So, orange din po ang kanilang color motif. So, salamat sa Diyos. At dahil ang Pasko ay nalalapit na po, pag-uusapan na po ito ng council members kung ano po ang mga plano para po sa ngayon, para sa gayon po ay maging maayos po. Lalo na po ang tungkol po sa ating pagkain. Amen? So kung ano man po ang aming mapapagkakasunduan, yan po ay i-announce po simula sa next Saturday. So, alalahanin po natin ang ating celebration ay kaarawan po ng ating mahal na Panginoon. Amen. At ang napipili po naming date, December 14 po, Sunday. Tulad po ng sabi ko, wala pong cancellation ng gawain. Sa ngayon, wala pa po akong natatanggap na announcement mula sa Regional Council about the December celebration po. Pero ang ating Christmas party po, December 14, dito pa rin po sa ating lugar na ito. Dito, pero magkakaroon po tayong misa muna, of course, katulad ng ginagawa natin every year. This time po, this year, please, pilitin po natin na maka-attend po tayo ng misa sa umaga. Kung ano man po ang ating mga plano, at least ngayon po, mapapag-usapan po natin ng mas maagaan sa pagkain. So, hindi po ito magiging dahilan na kung tayo ay malilate po. Amen? Tinuturuan tayo ng ating Panginoon sa tamang pamamaraan. Dahil napaka-importante po na tayo po ay maka-attend muna ng misa. Dahil ito ay pasasalamat sa ating Diyos. Amen. So, ano man po mapapag-usapan, yan po ay ating po i-announce next Saturday po. So, yun nga po, Brother Efren po, November 8. November 22 naman po, November 8 po, Brother Father June. November 15, si Brother Efren Sagada po. So, yan. Tandaan po natin. Ako po yan pinakalimut eh. Pasensya na po. At November 22, ang ating minamahal na Monsignor Rafael Pepra po, ang ating speaker. And last but not the least po, for this month of November, si Sister Marlene Collins po, ng Virginia chapter. Salamat sa Diyos dahil napakayaman po natin sa tagapagpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at mark your calendar po sa lahat po ng ating na-announce na mga dates. Amen. Praise the Lord! At ang kinagagalak po namin i-announce ang ating speaker for today. Walang iba, ang ating minamahal, Brother Marlon Carlos. Praise the Lord. At tayo po ay magsipaghanda na po.